The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, "Where can we buy enough food for them to eat?" He said this to test him, because Jesus himself knew what he was going to do. Philip answered him, 200 days' wages worth of food will not be enough for each of them to have a little. One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what good are these for so many?" Jesus said, "Have the people recline." Now there was a great deal of crowds in that place. So the men reclined, about 5,000 in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had their fill, he said to his disciples, "Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted." So they collected them and filled 12 wicker baskets with fragments from the 5 barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, "This is truly the prophet, the one who is to come into the world." Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Tila ba isang teleserye ang ating ebanghelyo ngayong linggong ito kung napansin po ninyo? Kasi po ang kwento nito ay magsisimula ngayong linggo at matatapos pa lamang po ito sa August 25, on the 21st Sunday in Ordinary Time. So all in all, 4 chapters po na magkakasunod-sunod na linggo niya ng mga pagbasa natin. At kung napansin ng iba sa inyo, tila ba ang gospel natin biglang nag-iba kasi cycle B tayo, dapat gospel ni St. Mark. Pero tila yata iba yung nabasa ngayong linggong ito, simula ngayong linggo. Parang ebanghelyo ni San Juan. Ileletaya pa mo po ang ebanghelyo ng San Marcos. Ne po? Itatabi muna natin ang ebanghelyo ni St. Mark. Magpapahinga muna siya, hayaan natin siya. Kasi po ang ebanghelyo ni St. Mark ay masisilayan pa lamang natin, maririnig nating muli ito sa September 1 pa lang, on the 22nd Sunday in Ordinary Time. But for the time being, beginning today, we hear the Gospel of St. John. Baka magsawa po kayo dahil sa mga sunod-sunod na linggo niyan, 4 na linggo hanggang August 25, lahat ng maririnig ninyo ay tungkol sa tinapay ng buhay. Paninamong tinapi kanya ning pisasabyan ta, balang Domingo, magumpis ang ene. Si St. John po ang magkukwento sa atin
dito sa tinutukoy kong 4 chapters na 4 na linggong magkakasunod-sunod. Pero kung ayaw po ninyong masuspense, sige, bigyan ko na kayo ng clue. Try to read your Bible, chapter 6 of St. John's Gospel. At malalaman ninyo kung ano itong tinutukoy ko, the Bread of Life Discourses. The Bread of Life Discourse. Ang ebanghelyo natin ngayong linggong ito ay tungkol po sa pagkaing hindi nauubos or unlimited food. Kung napansin ninyo sa ebanghelyo natin, all-star cast agad ang makikita natin, ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayong linggo. Ang bida, si Jesus. Supporting actors sa mga alagad niya. Siyempre, mawawala ba yung mga tinatawag nating extra or spectators sa ating pagbasa? Una, yung extra, yung batang nagdadala ng 5 tinapay at 2 isda. At siyempre, yung libu-libong taong naroroon. Ano ba ang eksena sa ating pagbasa? Malayo daw po sila sa sentro. So wala sila sa kabihasnan. Alaloking sentro, nepo, walang tindahan. Wala silang mapagbibilhan. Bakit? Dahil nasa bundok sila. Ginabi sila. Ito ang drama ng ating pagbasa. Paano mo nga naman pakakainin ang libu-libong tao na ang daladala mo lang o ang baon mo lang ay 5 tinapay at 2 isda? Kahit na pagsamasamahin mo pa ang mga tinapay na tinitinda ng LA Bake Shop, Pande Manila, isama mo na si Apong Gari, hindi magkakasya. Bakit? Kasi libo-libo ang naroroon. Kulang yun. Kulang yun. 5 tinapay at 2 isda. Paano mo nga naman, sige nga, paano mo nga naman haharapin ang isang emergency? Paano mo nga naman magagawa ng paraan kung halimbawang nasa alanganing kang sitwasyon, yun bang kulang ang pera mo? Konti lang yung nasa sayo? O sabihin nating gipit ka, walang-wala ka? The good news here is this. Jesus taught His disciples how. He taught them what to do. Tanong, paano mo nga naman matutustusan? Kapag ka nasa alanganing sitwasyon ka, ito po yung sagot, simple lang. Umpisahan mo sa bagay na meron ka. Huwag mong uumpisahan sa bagay na wala ka. Start from what you have and do not start from what you do not have. Alam ninyo sa ating ebanghelyo ngayong linggo, tila ba wala tayong pinagkaiba sa mga alagad ni Jesus eh? 2 sa mga alagad niya ang nabanggit sa ating pagbasa. Una si Felipe at ang pangalawa naman ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Wala tayong ipinagkaiba sa kanilang dalawa, lalong-lalo na kapag nahaharap na tayo sa mga alanganing sitwasyon sa buhay. Si Felipe, ano ang nasa sa isip niya? Anong sinabi niya? Wala tayong pambili. Guro, wala tayong pera. So walang magagawa. Doon lang, period. Si Andres naman, na kapatid ni Simon Pedro, ano ang sinabi niya kay Jesus? Meron po dito, bata. Nagbaon siya, may daladalang 5 tinapay at 2 isda. Pero yun ay hindi magkasya. Sabi ni Andres, hindi magkasya, 5 tinapay, 2 isda. Sa isip niya, kulang yon. Kulang yon. Pero napansin po ninyo yung isip at pamamaraan ni Jesus. Iba ang paraan, pamamaraan ni Jesus sa ating ebanghelyo. Oo, kulang yan, pero meron naman. Di takpin, pero atin. Nga na naman mo warining Ginoo. Kulang yan, kulang, pero meron naman eh. Di takpin, pero atin nga na ning Ginoo. Paalala lang po sa ating lahat. Huwag kang mag-isip ng wala. Kasi sa totoo lang, kapag ka nag-isip ka ng wala, wala kang mapapala. Huwag kang mag-isip na wala. Wala kang masusumpungang biyaya o grasya. King atin mo
magumpisa ing milagro. Ang yang kulang yayan, ang yang dimot yayan. King kulang mo, king ditak mo, aagyo na ng gawang pagkasyang gawang milagro yan, ni nga pong Ginoo. Ano po ang nakita ni Jesus sa ibinigay sa kanyang 5 tinapay at 2 isda? Ano ang nakita ni Jesus nung ibinigay ito sa kanya ng mga alagad niya? Ang nakita niya sa kaunting yon, sa kulang na yon, biyaya, himala, grasya. You see, my dear friends, little is beautiful. Little is beautiful. And Jesus used the little resources offered and filled them with abundance. And as a result, all were fed. Nakakain lahat. Nabusog lahat. Di ba may sobra pa? Sabi po nila, paniniwala ng iba, kahit ako naniniwala dito, ang pinakamahirap daw at malungkot na pwedeng maging ugali ng tao ay yung maging madamot siya. Totoo. Ang pinakamalungkot, pinakamahirap na maging ugali ng tao ay yung magiging maramot ka o madamot ka. Kapag ka madamot ka, ayaw mo may nababawasan sa'yo o nawawala sa'yo. At kapag nawawala yan, masakit sa loob mo. Di ba? Totoo yun. The more you become close to feast in sharing, the more miracles will be elusive and evasive. Pero totoo din po ang kabaligtaran nito. Kapag ka mapagbigay ka, pinagpapala ka. Kapag ka mapagbigay ka, may makikita ka, masusumpungang grasya. At kung minsan, ibabalik yan sa iyo ng Diyos ng siksik, liglig. Hindi nila alam. Umaapaw. At kung minsan, kapag ka binalik ng Diyos yan sa iyo, kung minsan hindi man pere. Kung minsan, ibang klaseng biyaya. Anong klaseng biyaya yan? Pagmamahal sa iba, minamahal ka ng iba, gusto ka ng iba, o pwede rin beautiful experiences, and also friendship. Our gospel this Sunday, my dear friends, is inviting all of us, is telling each one of us that everyone has something to offer. Everyone has something to offer. Hindi lamang po yung mga may kaya ang pwedeng makapagbigay. Kahit ikaw, alam mong kuunti yung sayo, pero galing naman sa puso mo, makakapagbigay at makakapagbigay ka. Ako panwalan ko po, balang mamye, iba't king puso deng binyeta. Balang mamye, malugod, nepo. Pero meron namang iba kapag ka nagbigay sila, kasama yung loob nila, yung puso nila sa ibinigay nila. That's exactly my point. When you give, it doesn't matter whether it's little or big, for as long as when you give it, it is full of love. Ikang mamye, itang binye mo, ene tungkol kay kakanita ita. Putang memye ka, itatungkol ne, kitang taong balo mong kulangin kaya, pero may ragdagan pa. Yun ang tinatawag nating grasya. Yun po ang tinatawag nating pagpapala. Sana po lahat tayo, ito ang maging ugali natin. Ito ang maging gawain natin. Kahit konti yung nasa sa iyo, pwede kang makapagbigay. Basta't kapag nagbibigay ka, yan dapat galing sa puso mo tulad ng ginawa ni Jesucristo. Please all rise.